Magandang umaga po sa atin lahat. Maaari na po tayo magsasayo lahat upang sasayin sa rin ng aming Diyos na buhay. Bigyan ang among palakas ng malakpakan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Meron po tayo sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah!
magsulong lahat. Kaya sa pagkakataon nito, tayo'y lumapit sa Kanya. Naniniwala tayo na lagi siyang nandiyan kahit na tayo ng mga problema.
matibay na sandigan namin sa Panginoon. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa amin. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa Yes, God, purihin ka, Panginoon. Dahil ikaw ang naging matibay na sandigan namin sa mga Panginoon. Sa bawat problema at mga pagsubok sa kanyang mga buhay, Panginoon, ikaw ang naging matibay at sandigan namin upang magpatuloy at lalong sumunod sa iyo, Panginoon. Walang gawa ng kaaway, makakahadlang, Panginoon. Sa bawat gawain ay nilalatag mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo po ang pinakamataas na pagpurit pasasalamat sa dakilang pangalan ng Jesus. Ang lahat pa'y magsabi ng Amen. Meron po tayong mga Biblia at itubuksan mula sa aklat ng Juan, Kabanata 15, talatang 1 hanggang 2. Sabay-sabay mo natin. Ako ang tunay na puno ng ubas. Ang aking Ama ang tagapamalara. Ang bawat sanga na sa akin na hindi namumunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na namumunga ay nililinis niya upang lalo pang kabunga ng marami. Kayo ay malinis na sa pamamagitan ng salita na sinalita ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at kayo mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makapamunga sa kanyang sarili, malibang ito ay manatili sa puno ng ubas. Maging kayo man ay hindi makapamunga, malibang manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng hanggan. Malibang ang sino man ay manatili sa akin, siya ay tatapon tulad ng sanga at ito ay magtutuyo. Kanila itong tinitipon at itinatapon sa apoy, at ito ay sinusulong. Kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at ito ay mangyayari sa inyo. Sa ganito, naluluwalhati ang aking Ama na kayo ay magbunga ng sagana at kayo ay magiging mga anak ito. Purihin po pagkabasa ng kanyang buhay na dasal. Thank
Praise the Lord. Ayan, nakita na natin si Haring Araw. Ano po? At ilang almost, halos 2 linggo po natin na hindi nakita yung liwanag. Dahil tayo po ay 3 bagyo lang naman ang pinagdaanan natin, lalo na sa Luzon, at sa Visayas. Ang bagyong si Chrissy, ang bagyong si Dante, at saka si bagyong Emong na sinamahan ni Habagat. Napakabait po Habagat, po yung 3 bagyo ay sinamahan. 2 beses nag-landfall si Dante at 2 beses nag-landfall si Emong sa ating bansa. At dahil dun sa landfall na yun, yung una hindi tumama sa lupa, pero nung pangalawa naman, grabe. Ngayon pong umaga ako ay mananawagan sa inyo. Ito po ay mula po sa ating punong pastor mula sa Kamaynilaan. Sila po ay nananawagan na tayo po ay makiisa sa carry each other's burden. Yung kabigatan po ng bawat isa ay kasama po tayo. Yun po ay para po ma-fulfill daw natin, maganap natin yung pagsunod natin sa Panginoong Jesus sa Galatians 6:20. At dahil po dyan sa baging yan, makikita niyo po dyan, pwede na yung slide marami pong mga churches sa atin ang tinamaan. Mainam po tayo talaga ay nasa itaas. Dito po ay mga ilang larawan lamang po. Yan. Yung Pangasinan kasi 2 beses yung tinamaan. Yan po. Yan. Nakikita niyo po, ayan, Pangasinan tayo. Ito, Ingayen. Ay, sa Kalumpit, pag nasa sa Kalumpit, pinapastora Mina, pag nakita mo yun sa loob, ay at taas ng church. At ibig sabihin, pag nasa labas ka, makakagdito yung tubig mo. Tsaka yung sa Haguloy, po. Naghalos mag-swimming pool ka na, Ayan, tapos sige pa po, ayan, sa Malolos, pa po, ayan, ang Taliptip. Ayan. Taliptip yung sa atin po yan sa JRM Bulacan kina Pastor Sunny Carlos. Yan po. Ang ganda na, dami swimming pool. Sige pa, yan. Hindi dyan kasama yung ating mga kapatiran sa Balis. Yung Pandi. Yan, yung mga pinahan ng mga areas. Talagang tayo lang sa Panginoon Hindi tayo ba? Ngayon po tayo po ay makikibahagi na po yung kakayanan natin para po tayo ay magkaloob sa kanila. At pangalawa po, yung pagsasamahin natin po dito, yung offering para kay Pastor Niño de Jesus, namatay na po yung kanyang nanay kahapon ng umaga. Pagmulat ng aking mata yun po aking nakita na ipiniin sa akin ni Pastor. Ayan. Kaya tayo po ay makikiisa. Hihingin po na tayo po ay manalangin. Manalangin po natin sila yung pinaka-best way na atin po pwedeng itulong po sa kanila. Panginoon, maraming salamat po kami dito sa Duplas. Hindi dahil natutuwa kami na kami po ay exempted doon sa mga binaha. Kundi nakita namin, Panginoon, yung pabor mo na kapag nandito kami, Panginoon, sa mataas na lugar, Panginoon, may mga bagay palang at benepisyo na kami po ay nakikita at nararanasan namin na hindi katulad po ng mga pagkakataon ng ganitong sitwasyon ng bagyo. Dinataas po namin ang aming mga kapastoran, ang aming mga gawain sa iba't ibang lugar ng Pangasinan, sa Baguio, sa Lingayen, Panginoon, sa Taliptip, sa Malolos, sa Tayog, Panginoon, sa Kalumpit at sa iba pang parte, Panginoon, ng Luzon at sa Metro Manila. Hallelujah, na hindi nakasama dito, Panginoon, sa mga litratong aming ipinakita. Lingin po namin na samahan mo po sila na makarecover, yung quick, Panginoon, yung mabilis na pagbaba ng tubig, Panginoon, na makaalis ito, yung baha, Panginoon, at hindi manatili po sa mga lugar ng aming po mga simbahan.
sa lugar po ng mga tahanan ng aming mga kapatiran. Gayon din po sa aming kakayanang pinansyal, Panginoon, kami po ay makatulong para, Panginoon, kami ay nagiging kabahagi ng kabigatan katulad ng aming pagsunod, hallelujah, sa kautusan ng aming Panginoong Jesus. Gayon din po, tinataas namin si Pastor Nino, Panginoon, ang De Jesus family. Lord, mahirap po mawala ng mahal sa buhay, lalo kung magulang, Panginoon. Hindi ko po na ang panahon po ng bagyo, Panginoon, maraming kabisihan, Panginoon, na ginagawa para matulungan ng iba. Ngunit ngayon, Panginoon, nais namin makiisa din na Ikaw magbigay ng kalakasan sa pamilya ni Jesus. Ikaw po magbigay ng kapayapaan ng puso na habang sila'y dumadaan sa ganitong sitwasyon, Panginoon, ay maranasan nila iyong presensya, ang pagsama, Panginoon, ng iyong presensya sa kanila. Kaya, Panginoon, Ikaw po ang sumama, mag-ingat ng kanila pong mga buhay at higit po sa lahat, kami po ay sa kakayanan namin, kami po ay magkaloob ng tulong para sa kanila. At pagpalain mo din ang aking mga kapatid sa umagang ito, ihanda mo kami sa pakikinig ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po kayo tumayo at ilagay po natin yung offering. Alam niyo po, nung bumabagyo, ang pinapanalangin ko, kasi sinabi yung kilowatt hour ng speed at saka ng dami ng tubig. Yung 40 to 50 millimeters, ibig sabihin po yung kapal, yung laki ng bagsak ng ulan, tsaka yung bukod sa hangin, gaano kalaganap yung kanyang nasasakupan, natatamaan ng bagyo. Nung ako po'y nananalangin, sabi ko, Panginoon, bagyo yan. Sabi ko, alam ko na pagdadaanan niya ng bansa namin. Pero ang hinihingi ko po, huwag kong palalakasin yung hangin. Kasi pag pinagsabay po yung lakas ng ulan, yung bagsak, yung 40 to 50 millimeters po na bagsak ng ulan, ang kapal po yun. Kaya hindi niyo ba napansin yung bagsak ng ulan, ang lalaki ng back, di ba po? Tapos ang dami niyang tubig. At nagpakawala na po, alam niyo po yung bustos, nasira na yung dige nila, yung gagawin nila. Tapos nagpalabas po, halos karamihan ng ating mga dam sa Luzon, na siya pong nagpalaganap pa ng pagbaha. Alam niyo po kami sa Maynila, sa Nakpil, hanggang dito po tubig. Sa amin naman po sa Balagtas, sa gabi pa po. Na dati-dati, ay hindi po yun nararanasan. Pero ngayon po, sobra sa loob ng 2 linggo, hindi bumababa ang tubig. Kaya pag mananalangin po tayo, hindi man po natin mapawala yung bagyo, huwag po palalakasin. Kasi mas kawawa kapag kami kasamang hangin. Parang dito noon, ano yung bagyo na sumira dito noon, yung nasira yung mga bahay-bahay dito. Antindi, no? Yan. Baga po dumating dito yung Santi, parang kapabangon nyo lang 2 taon. Tapos, nakaka-recover pa lang kayo. Yun lang po pagka magpe-pray tayo, alamin natin paano pa yung yellow, orange. Yan, titignan natin kung nasaan tayo doon. Pangalawa, para matalino tayong nananalangin sa Panginoon. Na yung panalangin natin, tama. Tama. Para yung mga taong binabaybay ng bagyo, alam niyo po sa Baguio, nung si Pastora Wawi ng Baguio, ay nagchat-chat sa amin. Siya po kasi ang naka-head doon sa ating SESA, yung tumutulong sa ating mga community. Meron gawain tayo si JR niyan. Yung para mabigyan sila ng tulong, tinatanong bawat area ng church. Tinanong tayo, tinanong sila, lahat, para malaman kung sino yung okay at hindi okay.
napakadami po nung nakita ko sa listahan. Sabi ko, Panginoon, napakalaki pa rin ang pabor mo na ibibigay sa amin. Amen? Minsan tayo hinahanap natin kung ano yung wala sa atin Pero hindi natin nakikita kung anong meron tayo dito. Amen po ba? Para po nga po natin ang Panginoon. At tayo lahat ay binako ng Diyos muli sa umaga ito. Kanina po ay binasa natin yung aklat po ng mga Juan 15. mula sa Kabanata 15 hanggang mga talatang 1 hanggang 8. Ito pong sa slide 6, ayan, nakikita po ninyo, pag sinabi pong a well-known metaphor, kilala siyang kwento patungkol sa paghahalintulad ng isang puno ng ubas at bilang si Jesus na ating Panginoon. Para lang maipakita ang paglalarawan ng relasyon ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod. Sino yung mga tagasunod? Tayo po, yung mga kumilala sa Panginoon. Ngayon po, bibigyan ko lang po ng mga ilang katangian paano natin maire-relate ang Panginoong Jesus bilang puno at tayo naman bilang mga sanga. Tignan natin muna po sa slide 7 yung characters na inirelate o ginamit doon po sa istorya. Una po, sabi gano'n ng John 15:1a, true vine. Si true vine, yung totoong puno ng ubas ay ang alam iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Vine dresser ay ginamit sa King James Version, sa NASB, sa New American Standard Version, at saka sa English translation ng Bible. Ibig ko sabihin, pag nagbabasa tayo iba-ibang mga lalim ng pagkakasulat sa Ingles, na kung paano po, sa Tagalog kasi, tagapangalaga, general niya Pero sa Bible po, sa English, in-specify, vine dresser or gardener. Nasa Tagalog ay tagapangalaga, walang iba kundi yung ating Ama. Ganyan din po, sinabi dyan, sino daw ang branches? Sino ang mga sanga? Tayo daw pong mga sumusunod kay Kristo, naniniwala kay Kristo, kumilala kay Kristo. Yan po ay nasa verse 5. Gusto ko pong pakita sa slide 8 at saka sa slide 9 kung paano po namumunga yung vine. Ito po sa Israel, ganyan, pitik-pitik sa bunga, nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po ba yung mga sanga? Opo. Ayan. Ang liliit ng sanga, di ba? Balik tayo sa Israel, ayan. Napakadami ng bunga. Mamaya, bakit ang daming bunga? Ayan. Yan po sa Israel. Ganyan po yung grape. Ganyan po yung kanilang puno ng ubas. Pag sa kabila, isang slide na, yan, Brazilian grape. Tingnan niyo po, napakadami, hitik na hitik. Nasa Brazilian grape tree or vine tayo. Nandoon, mismong nasa sanga yung bunga. Yung isa parang nakalaylay, nakasabit doon sa sanga. Nakita niyo? Ganyan po tayo inaasahan ng Diyos. Bilang mga sanga na nakakabit sa puno, dapat ganyan po tayo. Ang susunod na slide, yan po, yung slide 10, ano ba ang mga katangian ng true vine? Bakit ba may totoong totoong pang puno? Kasi meron pong wild vine. Ibig sabihin, pag sinabing wild, yan yung mga nakita niyo yung ligaw. Damong ligaw, may ampalayang ligaw. Hindi po ba nakikita niyo? Magkaiba yung lasa ng totoong ampalayang dahon at yung ampalayang ligaw. Pero pagkamukhang magkamukha sila. Dito sinasabi natin, totoong silang puno, true vine. At sino yung true vine natin dyan? Kanina sinabi natin, si Jesus, nire-represent yung Jesus. Nasabi ganun dyan, ano ang kanyang mga katangian? Concern for the nourishment of his branches. Ibig po sabihin, nagmamalasakit sa pagkain ng mga sanga. Kung ako ang puno at meron akong mga sanga,
sisiguraduhin ko na sila ay kumakain. Pero parang nauna yata, true ba na yan? Pangalawa, to sustain the branches in any difficulties. Alalayan ang mga sanga sa anumang mga hinaharap nilang pagsubok. Meron naman talagang pagsubok ng sanga. Di ba? Binubuko, binubuod. Ano pa? Inaanay. Ano pa po? Nanunuyot. Natatanggal ang kanilang mga balat. Nagdadry sila. Yan. Kaya kailangan may umaalalay. At sinong gagawa ng pag-alalay na yun? Yung tunay na puno. Yung tunay na nakaano ang ugat doon sa puno. Diba po? Tapos pangatlo, to remain the branches in the true vine para manatili at hindi maputol yung sanga doon sa tunay na puno. Tignan nyo na rin puno dito. Kung dyan sa gilid natin, meron dyan bumagsak. Yun po, wala po nagputol doon. Kusang bumagsak. Yung pala, inanay pala yung kanyang yung kanyang, yung kanyang stem, at bumagsak siya. Hinangin lang, bumagsak na. Ibig sabihin, maganda siya sa panlabas, pero sa loob, sira siya. Ganun. Kaya ibig sabihin, kung makikita natin yung halaman, ganun din nangyayari sa buhay ng isang sumusunod kay Jesus. Ang susunod na slide sa 11, yung gardener o yung tinatawag nating vine dresser, yung tagapangalaga. Kanina sinabi natin yung tunay na puno. Ngayon naman ay yung tagapangalaga, which represents the Father, ang Diyos Ama. Sabi ganun dito, ano ba ang ginagawa ng isang tagapangalaga, yung gardener? Sabi ganun, he is in charge for health. Siya ay kalihim sa kalusugan, parang Department of Health ng ating bansa. May programa siya, may gagawin siya, titignan niya, meron na bang mga pang-ineksyon para sa flu, meron na bang pang-ineksyon para sa pneumonia, may vaccine ba para sa mga babies na ipanganganak. Ganun po ang gardener, ganun po ang vine dresser. Siya yung kalihim sa kalusugan at sinisigurado niya na hindi tayo magagapi ng anumang pandemya o anumang sakit. Kasi merong naka-in-charge. Sino naka-in-charge? Yung Father, yung gardener. Ano po? Pangalawa, sabi nga nun, he tends for growth of the branches. Meron siyang kaugalian, na ginagawa, yung paglago para doon sa mga sanga. Anong ibig sabihin niyan? Yung gardener, tagapangalaga siya, pag nalalagta ito, tinitignan niya kung may sakit yung dahon, may sakit yung ugat, may sakit yung kanyang stem. Ano po? Tapos, i-sprayan niya. Hindi po ba ganun ang ginagawa? Sabi ganon, yung paglago, tinitignan niya din kung ayos ba yung kanyang lupa, may pagkain ba siya, nagdidiligan ba siya, naaarawan ba siya. Yun po. Kasi kailangan lumago. Hindi manatiling bansot. Sino ba yung bansot na halaman? Anong halaman yung bansot na hindi na malaki? Bonsai. Bonsai. Yan. Hindi tayo bonsai. Kasi may ina-expect sa atin ng Diyos. Tayo ay lumago. Tayo ay mamunga. At pangatlong katangian ng isang gardener o ng Diyos Ama na tagapangalaga sa atin, he is looking for the production of the fruit. Nakatingin siya, habang inaalagaan niya, tinitingnan niya na ito ay magbubunga. Hindi walang bunga. Di ba ang walang bunga, barren. Baog. Walang bunga. Kailangan tayo ay may bunga. Ano po? Yan ang ginagawa ng isang gardener o tagapangalaga ng ating Diyos Ama. Sa lahat ng pinaliwanag niyan ay papasok tayo sa ating titulong Abiding in Christ, Remain Closer to the Source of Life. Tayo ay manatili kay Kristo at maging malapit
sa pinagmumula ng buhay. Ano po? Papaano po ba ng isang sanga ay nananatili sa tunay na puno? O tayong mga sumusunod kay Kristo, linggo-linggo, ma-attend tayo, pumunta tayo dito sa church. Ano ang paraan natin na ginagawa para tayo ay nananatili na nakakabit o nakadikit ang ating relasyon sa Panginoon? Ano po ang ating mga ginagawa para tayo ay lumago bilang isang Kristiyano na hindi mukhang pulpol o mukhang inaanay, ang ganda sa labas, sira ang loob. Ano po? Paano mo mapapanatili na inside and outside ay magandang uri ka ng sangang nakakabit sa puno? O isang maayos na Kristiyano ka na nakadikit sa iyong tagapangalaga at sa tunay na Diyos natin si Jesus. Number 1, slide 14, you should know where you are connected. Dapat alam mo kung saan ka nakakabit, saan ka nakadikit. Alam dapat natin yun. Alam natin at kilala natin ang Diyos natin. Baka kasi hanggang ngayon, hindi pa rin natin kilala ang Diyos. Kahapon, sinasabi ko sa mga leaders na sino ba yung kinakatakutan ni Satanas na mga Kristiyano? May 5 uri ng Kristiyano na kinatatakutan ni Satanas. Tawa sila ng tawa, natatakot pala si Satanas sa isang Kristiyano. Yes. At ang una doon, sabi ganon, kapag alam mo yung authority, alam mo kanyang salita. Alam mo yung katayuan mo. Dito dapat kilala natin, alam natin saan tayo nakakabit. Pagka ikaw ay nakakabit na isang sanga doon sa hindi namumunga, baog ka. Dahil ang Diyos mo, hindi ganon. Ang Diyos mo ang nagsasabi na ikaw ay magbunga. Dahil inaalagaan ka niya. Nakukuha niyo po ba? Kaya ang tanong, ang tagal ko ng Kristiyano, bakit hindi ako nakikitaan ng ganito? Tignan mo. Tagal-tagal na yun, ito yung parang nagbago. Diba po? Minsan nagtataka tayo doon na nakikita natin pero parang wala tayong naku pastora, wala ka pa ganyan na yan. Ngayon nga po, mas lumala eh. Ano lumala? Lumala yung masamang buka. Nasisiyasat po ba natin yung ating mga sarili? Ano po? Kanino pa po tayo talaga nakakonekta? Tayo ba ay parang kuryente, nakatap, hindi ka talaga doon sa poste. Ikaw ay dumidikit lang doon sa linya ng poste. Tap yun eh. Nandadanya ay jumper. Yan. Medyo jumper ka. Pero hindi ka talaga pasok sa poste. Yan. Dapat alam natin yun. Nagkakaroon ka ng kuryente, maliwanag sa bahay mo, hindi ka nagbabayan. Di pa panloloko yun. Tunay bang nakadikit yun sa meral ko? Hindi siya nakadikit sa puno. Parang ganun din sa atin. Sabi ganun, kung alam natin kung saan tayo nakakabit o kung kikilalanin natin yung Diyos na ating pong nilalapitan o kinikilala, ang dapat po natin gawin, una sabi ganun, we must know the source of life. Sino ba ang pinagmumulahan ng buhay? Sabi ng slide 15. Sino? Sabi ganon? John 14, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino yun? Si Jesus. Yung Diyos na kilala natin. Dapat kilala natin siya para yung authority na binibigay niya sa atin, yung kapangyarihan binibigay niya sa atin, para paglabanan natin yung ating mga buhay na hinaharap, kahirapan, sakit at karamdaman natin. Kaya natin palayasin yun. Bakit? Makakapit ka sa tunay na puno eh. Kilala mo yung tunay na Diyos mo eh. Yung Diyos mo ba? Iyakin? Ang Diyos mo ba? Hindi ka kayang bilihan man lang kahit washing machine?
Ang Diyos mo ba, hindi ka ba kayang iligtas sa panahon ng disgrasya? Marami po tayo mga katotoong marinig dyan. Pero sabi ganon, dahil kilala nila ang Diyos, naghihimala sa kanila ang Panginoon. Alam niyo po ba, meron kaming mga kapatiran sa Manila. Yun ang kanilang mga lugar. Hindi naman, yung di ba po sa mga ex-father, sorry po, gusto ko lang i-illustrate. Di ba po dikit-dikit ang bahay noon? Kahit naman din sa mga subdivision, dikit-dikit din ang bahay. Pagka nagkaroon po ng sunog, yung amin pong mga prayer item, tutunog na po yung cellphone namin, 24 hours yan, kami mga intercessor. Pagka naano namin yung pray kami kagad, kahit kumakain kami, titigan muna kami, mag-pray kami, kahit sa opisina, mag-pray kami. Kahit na nagpo-computer ako, hindi ko ako, mag-pray muna ako, gano'n. Yun po yung sila na yung susunod na bahay, pero ito po nangyayari ha, di bahay na po nila susunod na masusunog, tatawid po yung sunog. Tatawid na sa kabila, tapos tatawid din dito. Nakita niyo yung panahon na nagkaroon ng wildfire sa abroad, di ba? Yung merong mga ilang tahanan na nasa gitna siya, hindi siya nasunog. Kasi tawid-tawid yung apoy. Yung po'y himala at gawa po, kamay na po ng Diyos ang gumagawa po. Kaya sabi nga nun, alam natin kung sino dapat na pinagmukulan natin ng buhay, yung nagbibigay ng buhay, yung nagpapala sa atin. Letter B, sabi ganon, the nourishment to grow. Ano yung uri na kinakain mo? Mga pagkain. Sabi ganon, no, kung ikaw ay nakakabit sa tunay na puno, sabi ganon, yung kinakain mo, nakatutulong sa'yo para ikaw ay lumakas. Hindi ka sakitin. Hindi kayong pagkalumakat ka. Kumain na ng almusal, pero pag lumakat, parang hindi pa kami kumain ng almusal, ano? O kaya naman pinakausap mo, parang laging lumulutang. Pag tinanong mo naman, no, ang latala pa. Masarap pa kausap yung mga ganun tao. Nakakawalang No? Parang lang kausap. Parang ang labya-labya. Ano po? Yung kinakain natin, sinisiguradong hindi ka magiging obes. Sorry. Sa doon. Hindi yung hahay na din kasi pagkain. Kung connected ka kasi, alam mo di ba? Di ba sa Department of Health, sinasabi nila, tayo kasi masarap kumain talaga mga Pilipino, pag hinahin mo dyan yung chicharon, kahit bawal sa nila, tikip lang, minsan lang naman yun. Alam ka ko, tinikrate ko, balot Kasi wala dito. Pero yung isa lang, tsaka titignan ko kung mababa yung cholesterol ko. Minsan meron tayong mga bagay na yung appetite natin, nag-crave, hinahanap mo. Pero minsan, hindi mo mapigilan yung sarili mo na dapat isa, dalawa lang, ginagawa mong 3, 5. Sa mga diabetic, kasi nasabi ng doktor, hanggang 3 ka lang, 3 ubas ka lang. Pag sumobra ka doon sa 3, tataas na yung sugar level mo. Sinasabi ko yun ng mga cardiologist sa amin, kung ano yung dapat namin kinakain. Kami kasi pag kumain, lalo na sama-sama, nagkikwentuhan, ang sarap ng pagkain. Enjoy. Mamaya-maya, tumatas na, Pastora, panalangin mo ako! Tumatas na yung mga Ayan, di ba? Gano'n tayo Pag-pray niyo ako! May tawa-tawa siya, Relate siya kahapon. Ayan. Minsan di pa ganun po tayo. Yung hindi natin minsan tinitignan. Pero sabi ganun, kailangan tayo. Yung ating tunay na puno, eto gusto niyo mangyari sa atin. Kaya lang po, mahirap para sa atin. Kaya lang gusto natin lumago. Kung gusto natin hindi sakitin at tayo namumunga, kailangan mag-ingat tayo sa ating mga pagkain. Sa halaman, di ba, may pinang-i-spray. Pagka gusto mong hindi nagbubulaklak, may pag-spray ka sa pagbulaklak. Pag nilalan ka, may sprayan yung lupa, nilalagyan mo ng pataba para hindi siya turuyang masira.
Pangalawa, sabi ganun dito, ano yung mga bagay na tayo ay manatiling nakakabit doon sa tunay na puno? You are changed. Ano po, tayo ay nagbago. Nakakabit ka. Dapat nakikita kung ano doon ka nakakabit, makita sa iyo yung resulta. Makita sa iyo kung anong pinagbago. Hindi yung itinanim ka. Ano ba ginagawa sa pagtatanim? Pinupunla ka muna. Ngayon yung punla, pagka siya ay, ano na ba? Umusbong na. Pag-ihiwan-walayin mo, ilalagay mo na sa mga paso-paso, kaya sa lupa, para lalo siyang tumibay, lumaki, at yung nutrient, hindi siya kulangin. Dito po, dapat, kung tayo yun, ano po, sabi nga na dapat meron tayong pagbabago. Yung sanga, hindi na payat. Yung sanga, lumalaki, tumataba. Bakit? Because we live in accordance of Christ's teaching. Kailangan tayo ay nabubuhay sa katuruan ng Diyos. Ito lagi ko sinasabi ko lalo na sa mga leader, ano? Pag ako kausap nila. Kung ikaw ay isang Kristiyano, kahit din sa mga leader, kapag tayo kumilala sa Panginoon, may bago ka ng relasyon. Kapag ka meron ka relasyon, di ba, pagka ikaw ay may girlfriend na at ikaw ay, o kaya may asawa ka na, di ba, gusto mo laging nakikita yung mukha ng girlfriend mo. Gusto mo lagi nakikita yung mukha ng asawa mo na hindi magagalitin. Di ba? Yung hindi na dinermon. No? Yun ang gusto mong makita sa kanya. Lagi kang excited. O, lalo na yung mga umi-ebig. Ano po, yung mga umi-ebig, gusto nila talaga, lagi nilang kasama, isusundo, ihahatid. Hindi po ba? Hindi siya nagsasawang gawin yun. Sa mag-asawa na bagong kasal, susuyuin pa yung asawa. Ano po? Sabi gano'n, yung ating mga natutunan sa katuruan ng Panginoon ay inilalakad natin. Sabi gano'n ng Galatians 2:20, minsan alam niyo po, napakahirap din ilakad eh. Alam niyo po ba kung bakit? Meron kang tatanggalin. Minsan may kabataan akong kinausap. Siya na ba talaga ang mahal mo? Opo, siya na po talaga. Sigurado pa, opo, hanggang matapos po kami ng pag-aaral, siya na po. Sabi ko, alam mo ba, kung ano bang katangian niya na maganda at pangit, aakamin mo yun, tatanggapin mo yun, dahil mahal mo siya. Eh, paano kung tamad? Ikaw mag-iigib ng tubig, hindi siya. Paano sa pagluluto? Pagod ka sa paglalaban, napuyat ka. Ikaw pa rin ang maghahain ng pagkain, kinabukasan ng pagluluto. At siya ay natutulog pa. At pag ginising mo pa, tulungan mo naman ako, maala ka sa buhay mo. Pangalawa, anong mamahalin niya? Yung mga relatives. Akala ko, balik-balik ng pamilya ng asawa ko kasi nung pinakilala ko, nung kami engaged, ang babait nila. Ngayon, kasal na kami. Nagsasama na kami, mag-iisang taon na. Ang ingay! Nabibigay ka na, no? Nagbabaon ka na. Tapos ang hugasin doon sa kusina, sa pinakma. Hinihintay ko pa lang magising dahil ko maghuhugas. No. Tawa-tawa tayo, di ba? Pero alam niyo po, kapag yung salita ng Diyos ay binubuhay natin kasama na meron tayong ginagawa, sabi ganon, cultivate with hard work. Anong cultivate? Yung nilibinang o binubungkal yung pagpapagal. Ibig sabihin noon, sinasamahan mo dahil sa iyo, Panginoon, handa kang magpigil. Kakagigil. Handa magpigil, nakakagigil. Pupuyat na ako. Napakaraw na ako naglalabas. Sakit ako ng balakang ko, nalikod ko, nagugit pa po ko na tubig. Tapos pwede na naman po kami, Lord. Ako na lang po palagi. Minahal mo eh. Tinanggap mo sa buhay mo. Tama.
mo, yun ang mga hindi mo nakita. Sabi, nagkabutingan na. Kaya sabi ganon, may yung pagbubungkal, di ba habang binubungkal yung lupa, minsan natatamaan yung ugat, minsan natatamaan yung dahon, natatamaan yung sanga. Pero doon, tinatanggap mo sa sarili mo na siya ang bigay sa akin ng Panginoon. Kaya kaya kong mag-peace. No choice. Tama po ba? Sa lahat na nag-init, pumalakpak. At kayo na gawin mga asawa mo. No choice na po. Ayan. Kaya po minsan, kasi tinatapis tayo ng Diyos, anak, kasi nung dalaga ka, you can do what you want. Kaya mo gawin yung gusto mo. Libre ka. Pero ngayon, anak, hindi na, may asawa ka na. May pamilya ka na. Kailangan mong magsakripisyo dahil sa iyong pagmamahal sa iyo. Si Camille. Kaya sabi ko doon sa kabataan yun, kung siya ay patay ang kanyang mga kuko at mabaho ang kanyang paa, asama mo. Magtitiis ka. Kasama din yung tamad na asawa. Sorry. Kasama yun. Kasama din yung mainitin ang ulo. Kasama din yung tantos ng tantos yung asawa. Ano ba? 200 ang binigay ko, dami mo kailangan. No? Ang tawag mo sa asawa, calculator, kasi tantos na tantos. Minsan ang Diyos talaga napakatalino, no? May common sense ang Diyos. Yung hinahanap natin, akala natin na siya ang perfectong tao para sa iyo, hindi pala. Pero kung tayo saling naghintay pa, ibibigay din ng Diyos. Pero sa kabila ng pagkukulang, dapat marunong kang makontento because God is sufficient in you. Amen? Tignan niyo mga katabi niyo. Mukha ko ba siyang Ayan. Amen po. Live in accordance of Christ's teaching. Yun po, yung pagtuturo ng Panginoon sa atin, maging mag-iisip ka, huwag kang maging mapagdala. Pangatlo, you bear the product. Dinadala mo yung bunga, produkto. Sabi ganon sa verse 8, producing good works which consider as your fruit of your faith. Diyan po, sabi nga yung produkto. Ano ba yung produkto? Bilang mga puno at sanga, puno. Ikaw yung sanga, nakadikit kami sa puno. Ano ang dapat mangyari sa sanga? Kanina sinabi ko, kailangan maging malaki, malusog, mataba, hindi payat, hindi malnoris. Kung hindi sabi gano'n. Dahil kapag maayos yung sanga, maayos ang relasyon ng sanga doon sa tunay na puno, siya ay magkakaroon ng bunga. At hindi lang bunga, maraming bunga. Sabi gano'n ng verse 8 kanina, yung binasa natin. Sa ganito, naluluwalhati ang aking Ama na kayo ay magbunga ng masagana. Hindi iilan. Na kapag umulan, iilan ang magiging bunga. Nasira siya. At kayo ay magiging mga alagad ko. Alagad tayo ng Panginoon. Ano po ba yung bunga na sinasabi dyan? Na, Eliza, pakibalik mo nga doon sa puno ng ubas na maraming bunga. Tignan nyo ulit kung paano tayo na. Yan! Wow, Gusto ba maging ganyan kayo? Yes. sana ganyan ang bunga ng Ay, napakasarap ano po. At sigurado kikita yung may-ari niya. Lalagang bunga. Alam po bang bunga ang sinasabi dito? Bunga ng banal na Espiritu Santo ang dapat nakikita sa atin. Kailangan tayo, kung si Jesus nasa atin, ano ba katangian ni Jesus na inaasahan niya doon sa mga sumusunod sa Kanya? Ano? Sabi ng Galatia 5:22-23, sabi ganon, ngunit ang bunga ng banal na Espiritu Santo ay
pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, patience, ano yung patience? Pagpipigil. Pagpapasensya, kindness, kabaitan, goodness, kabutihan, faithfulness, katapatan, 23, gentleness, kahinahunan, ano pa po? Self-control. Wala dyan. Ayan po, sabi ka nun, fruit, ano yung bunga? Hindi sinabing fruits. Hindi sinabing fruits. Kasi nasa isang puno ka lang na tunay na nakabit. Kapag doon ka lang sa mangga ka lang. Bunga ka ng mangga. Bunga ka ng guyabano. Bunga ka ng buko. Kaya fruit. Pero, yung fruit na yon, marami siyang magbunga. Ano po? Hitik siya sa bunga. Kasi pag sinabi mong fruits, that is the different kinds of fruits. Halimbawa, mangga, pinya, ibang uri ng mga putas. Pero ito, fruit, ano po? Sabi gano'n, the Spirit, sabi gano'n, bunga ng banal na Espiritu Santo, ano daw? Meron kang pagmamahal o pag-ibig sa iyong kapwa, sa iyong Panginoon. Meron kang kagalakan, meron kang kapayapaan, peace, patience, pagpapasensya. Meron kang pagpapasensya. Tignan nyo nga po sa katabi nyo, mukha po pa siyang pasensya. Ayan. Tapos sabi gano'n, kindness, kabaitan, goodness, kabutihan, ng kalooban. At ano pa po? Faithfulness, katapatan, nagsasabi ng katotohanan. At gentleness, pagiging mahinahon. Hindi yung, hay! Hayag ka na naman! No, slanderous po tawag doon. At yung slanderous kasalanan. Yung lagi ka nanunungayaw. Pagka sumigaw ka, lagi kang may galit. O, yun. Sabi nga nung, faithfulness, gentleness, kahinahunan, at pagpipigil sa iyong sarili. Hindi puro emosyon. Kapag ka puro tayo pakiramdam at emosyon, tayo ay babagsak. Ay, ano po? Tanongin niyo sa sarili niyo, meron ba ako nitong mga bunga na ito? Yan natin masisiyasa. Kasi yan ang inaasahan ng gardener ng Diyos Ama sa atin. Inaalagaan niya tayo. Dahil tayo nakakabit sa kanyang anak si Jesus, yung tunay na puno. At tayo yung kanyang mga sanga na inaasahan na magbubunga. Nakuha niyo po? Malinaw po ba? Yan ang kaya sabi ko kanina, mahirap kasi tinatapyas tayo ng Diyos. Magpipikit ka sa sarili mo, ako naman, anak, yung sitahin. Alam mo naman, 2 gatang na lang yung bigas natin, sinunog mo pa. Ano mo ginagawa mo? Ha? Balik ka dito! Pipigil ka tayo. Parang sige nga tayo. Pagka tayo po ba nasa mga ganong sitwasyon, gipit, may sakit, merong umaaway sa'yo, nagsasalita ng negatibo sa'yo, ano magiging respond mo? Ano ang dapat mong ipakita sa kanya? Ano ang dapat makita sa kanya? Ano po? Paano ka nag-iisip? Paano ka nagsasalita? Paano mo nire-represent si Christ? Ang Diyos natin. Mahinahon ka ba? Mananakit ka ba? Yun yung mga bagay na nasasabi ko. Ano po ang consequences? Sabi ganun dito, branches disconnected from the vine. Kapag ang mga sanga ay hindi nakikooperasyon o hindi ayaw niya na doon sa puno, nagbubukyo siya. Minsan, ang mga sanga, may sarili, parang may sarili, din yan tayo, may sarili tayong gusto, kung ano gusto natin gawin. Pero sinasabi, dapat dito pa lang. Huwag na sobra-sobra. Kaya diba, sabi ganun ng gardener, pinuputol niya. Sabi ganun daw, ang bawat sanga, sabi ng verse 2,
Ang bawat sanga na nasa akin na hindi namumunga ay inaalis niya. At ang bawat sangang namumunga ay nililinis niya upang lalo pang magbunga ng marami. Kaya pag pinupulot tayo, masakit yun, nasasaktan yung kalooban natin, pero ang layunin ng Diyos, lalo pa tumibay, lalo pang makita ang bunga mo na ito ay maraming bunga na pakinabang na makikita ng mga tao. Kayo ay nalinis na sa pamagitan, verse 3, ng salita na sinalita ko sa inyo, na sinabi ko sa inyo. Ano ang naglilinis sa atin? Yung Word of God, pinocorrect niya tayo. Tinuturuan niya tayo kung ano ang dapat natin gawin at maging pagtutugan. Dahil kung tayo tunay, tayo ay nananatili sa Panginoon. Abiding in Christ. Sabihin niyo nga po, abiding in Christ. Abiding in Christ. Nakakabit tayo dun sa tunay na tagapagligtas na si Jesus. At nananatili na tayo po ay nakadikit doon sa nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon tayo ng Panginoon. Hallelujah. Doon po sa conclusion, napakita mo lang tayo picture ng yung tree. Papakita ko lang po yan. Malinaw po ba? Ito po sa Jesus, yung vine, yung makapal na. Tapos, yung mga sakay, yung mga maliliit. Tapos, yung produces the fruit of the Holy Spirit. Kaya tayo, manatili tayo sa Panginoon. Sige po, tumayo tayo, manalangin. Praise the Lord. Meron po ba tayong natutunan ngayong umaga? Amen. Lalo na ngayong umuulan, ang hirap bumaba, mamalengke, o kaya wala kang pang palengke. Pero sabi ng Panginoon, maging magala ka pa rin dahil ikaw ay pinagpapala ka ng Panginoon. Hindi mo nararanasan. Amen. Makita natin kung anong bagay na meron tayo, kaysa hanapin natin yung wala ka. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa iyong katuwaan na aming narinig ngayong umaga. Nagpapasalamat kami sa iyong salita na siya po nagbibigay sa amin ng paggabay, ng talino, at upang kami ay magkaroon ng buhay na inaasahan ng Diyos Ama sa amin. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pag-aalaga din at pagbibigay sa amin, Panginoon, hallelujah, ng iyong mga salita para kami ay maging matatag sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga panahon, at sa anumang mga kahirapan na dumadating sa amin. Tulungan kami ng banal na Espiritu Santo bilang yung kanyang bunga, Panginoon, na makita po sa amin. Ang bunga po ng pagmamahal, ang bunga ng kagalakan, ang bunga ng kapayapaan, ang bunga ng pagpapasensya, ang bunga, Panginoon, ng kabaitan, ang bunga ng kabutihan, ang bunga ng katapatan, ang bunga ng pagiging mahinahon, at ang bunga ng pagpipigil sa sarili. Yun po ang nais mong makita sa amin, Panginoon. At hindi lamang yung bunga na yun, kundi sabi mo, more, much, Panginoon, masigit na hitik pa at mas marami pang bunga. Dahil mula dito, Panginoon, kami ay magiging kaayat-ayat at magsisilbi kami liwanag, Panginoon, sa aming paligid, ng aming tahanan, ng aming pamilya, ng aming komunidad, ng aming trabaho, sa amin din pong mga eskwelahan. Marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa panahon na dumaan sa amin. Bagyuman, hallelujah, pero natutuwa kami dahil may benepisyo pa rin ito. Dinibinigan mo, Panginoon, ang aming kalupaan. Noon, nagrereklamo kami sa sobrang init. Ngayon naman, nung umulan, pinukulang kami sa tubig, pero ngayong umulan, nagre-reklamo pa rin po kami. Panginoon, nakitaan mo kami, hallelujah, ng bunga na matutupong nagpapakumbaba at higit po sa lahat, may buong kaganakan.
hallelujah, na kami po ay manatiling sumusunod sa iyong katupan. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid sa umaga ito. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Ano po ang kanilang dinadanas o kanilang pong hinaharap sa kasalukuyan, Panginoon, bago sila pumunta dito sa church o sa mga nakaraang araw. Panginoon, nakikita mo sila. Hindi ka po bulag. Hindi ka po bingi. Panginoon, narinig po kanilang daing. Hallelujah. Kaya Panginoon, ano man ang kanilang panalangin sa iyo, hinihingi ko po na katagpuin mo sila. Sagutin mo sila sa bagay, Panginoon, na makakatulong at ikalalago po nila. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ganyan po yung pinapanalangin namin, Panginoon, ang pagpunlad nitong DRT, nitong Duplas, Panginoon. Mula noong 2023 na kami nananalangin na magkakaroon po, hallelujah, ng transformation, ng pagbabago ang lugar na ito. Na magiging isa siya, Panginoon, na barangay. Hallelujah, magkakaroon ng sariling health center. Hallelujah, magkakaroon, Panginoon, hallelujah, ng mga publikong sasakyan. At ngayon ginagawa, Panginoon, yung bypass. Binuksan mo na po, Panginoon, ang pintuan. Hallelujah, sa oportunidad na ito. At maraming trabaho ang magbubukas para sa mga taga nito. Hallelujah, in Jesus' name. Pagpalain mo din po ang pangangailangan ng aming pong simbahan, Panginoon. Manatili po kaming tapat, hallelujah, sa iyong salita. Nasasaktan man kami, pero hindi kami aalis, kundi kami po'y mananatili sa pagsunod namin sa iyo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa mataas na pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak na si Jesus at ng Banal na Espiritu Santo. Tayo lahat ang sabi ng Amen. Tayo po ngayon ay dadako sa pagbibigay. Kung meron po kayong aklat, makibukas po tayo sa Lucas, Kabanata 6, talatang 38. Ito po yung nasusulat. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik ko sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibibigay ninyo. Sapagkat kung papaano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Salamat po sa magandang balitang yung binigay ko. Kaya yung umaga. Panginoon, tayo kayo manalangin. Panginoon, yung katapatan namin sa pagbibigay ng yung aming mga ito po, Panginoon. Kayo po yung patuloy na magpala, O God, sa magbibigay nito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, yung hindi po makapagbigay, Panginoon, kayo po magbigay sa kanila ng income, Panginoon, upang makapagbigay po sila sa susunod, Panginoon. Panginoon, sa iyo po yung papuri, salamat at pagsamba. Amen.
Praise God! Lahat nga po ng pinagpala ng Panginoon ay tumayo at magpalakpakan. Praise God! Praise the Panginoon! Isang malakas na palakpakan nga po! Praise God! Sana po ba tayo magpuri-puri sa ating Panginoon? Amen! Hallelujah!
Ayun po, na-bless po ba ang bawat isa? Ayun po, bago po tayo lumako po sa ating pong focus na panalangin ay meron lamang po tayong ilang announcement. Una na po dyan mga kapatid ang ating pong prayer meeting na palagi po natin ginaganap tuwing araw po ng Huwebes